Ayun, so yan, napa-change motor na natin mga boss. Yan. So ito na yung gagamitin natin simula ngayong araw na to. So ito na yung gagamitin nating motor para sa joyride. Si Honda Click 125. So gamit lang natin si ADB 160 para pang ano lang, pang service na lang. So ito na yung gagamitin natin pang hanap buhay natin. Kasi syempre, alam naman natin mga boss na napakatipid sa gasolina ng motor na to. At saka pa, isa pa doon ay laking advantage natin to sa pagdating sa mga traffic. Kasi dito sa Manila kasi tagang gitgitan yung traffic dito, lalo pag rush hour. Kaya naman ito na yung pinalit nating motor para pang biyahe natin sa joyride. Alright, late na ako sa trabaho. So 9:51 na, sakto to. Time na lang ako ng alas 10. Okay lang kahit malate tayo konti. So at least na pa-change MC na natin. Nakapag-change MC tayo sa joyride mga boss. Ayan, so yung opisina nila dito mga boss, ayan sa may second floor. Yan. So yung test drive naman, yung doon naman sa skills assessment test, ginagawa nila doon sa may diyan sa may taas, sa may itong park and ride building dito sa may Loton, Manila. So dito yung branch ng Joyride Manila. Okay. So kailangan mo lang mga boss pagka ganon, pag nagpa-change MC ka kay Joyride, so kung sa'yo nakapangalan yung motor, kailangan yung original na copy ng ORCR ng motor mo. Tapos dapat may, kung bago yung motor mo, dapat may temporary plate number na rin na nakakabit o kaya MB file number. Ayan. So depende sa advice ng kasa sa pinagkuhanan mo ng motor, kung bago yung motor mo. So kung bago kasi yung motor mo, pag na-register na, may nakalagay na agad doon na naka-assign na plate number na agad doon sa OR ng motor mo. Ayan, yun na yung susundin mo. So magpapagawa ka lang ng temporary plate number. Okay. Tapos ang ginawa ko din, nagpa-change cellphone number din ako kay Joyride. Kasi yung gamit ko na dati na number, yung personal na number ko is medyo maraming nagchat-chat kasi doon. So nakaka-distract minsan pag nagda-drive ka tapos naka-open yung Google Map mo, nagpa-pop up doon. So medyo nakaka-distract sa biyahe. Tapos minsan may tumatawag pa. Kaya minabuti ko na magpalit ng SIM card para lang sa Joyride, sa Joyride apps. Ayan. So ang kailangan mo lang doon mga boss ay, kung magpapa-change ano ka, cellphone number sa Joyride, kailangan mo lang ng affidavit of loss, yung nakanotaryo, para tanggapin nila. Kasi kailangan yon. Pagka walang notaryo kasi yon, na yung affidavit, kumbaga hindi nakanotaryo yung affidavit of loss, hindi nila tatanggapin yan. Okay. So yun lang naman mga boss. Yun lang naman ang tip ko dun. Kung ganun nga, magpa-change MC kayo, saka magpapa-change cellphone number. Alright, so kung change MC naman tapos hindi nakapangalan sa'yo yung motor, halimbawa hiniram mo lang or nirentahan mo lang, so kailangan ng naka-affidavit, naka-notarize affidavit din na patunay na pinapagamit sa iyo yung motor nung tunay na may-ari ng motor. So kailangan din yung original na ORCR pagpunta mo sa office ng Joyride, kasi puro original yung hinahanap nila. Pinabalik naman nila yung papel pagkatapos. So kailangan lang talaga yung original kasi yun ang tinitingnan nila. Alright, so yun lang. So pabalik na tayo sa trabaho mga boss. So excited ako na magamit ito mamaya, si Honda Click 125. Makabiyahe mamaya pag out sa trabaho.
Yun, so sa mga gusto mag sideline kay Joyride, pwede mga boss, pag out ka sa trabaho, pwede tayong bumiyahe. Siyempre sayang din naman yung kita natin. Nawalan kasi kami ng overtime ngayon kasi medyo na end contract na yung mga unit namin sa ibang kumpanya. So may kaya yan, nabawasan kami ng OT. Kaya ngayon sayang naman kung nakatunganga lang tayo doon sa trabaho pagkagabi. Kaya itong naisip ko na mag sideline kay Joyride pag out sa trabaho, o di nakakuha tayo ng pangallowance ng ating estudyante. O malaking bagay din ha, kasi kumita ka lang ng 600 to 700, or kahit sabihin natin 600, malinis na sa simula mo ng biyahe alas 5 hanggang alas 11 ng gabi, o kaya alas 10, ganyan. So hindi na masama, kaysa naman sa napupuyat lang tayo kalalaro ng ML. Ayun, so dagdag ko lang din pala mga boss, pag nagpunta ka sa opisina ng Joyride, kung halimbawa rider ka na, kung magpapa-change MC ka or change ng SIM card, ayun, basta kung may transaction ka dun sa opisina ng Joyride, halimbawa empleyado ka na nila, kailangan naka-uniform. Kasi kung hindi ka naka-uniform, hindi ka nila i-assess, or i-entertain ka naman nila pero hindi nila i-assess o hindi nila ipaprocess yung mga kailangan mong dokumento. Kaya importante na huwag natin kalimutan magsuot ng uniform tuwing pupunta sa opisina ng Joyride. Alright, yun lang. Thank you.